sa panahon na ni Propeta Musa alayhi salam. At sinabi nila, "Qalu ya Musa," o Musa, may mga tao diyan na Jabbar. At sila yung mga Kananiyun, yung mga Arabs na nandoon. Pero hindi din topic natin. Ang topic natin dito, ang mga Hudyo sa huling araw, magtitipon-tipon sila. At magsasama-sama. Magkakaroon sila ng kapangyarihan. So mawawala yung kapangyarihan ng mga Persians at yung mga Roman Empire. Mawawala. Isipin niyo mga kapatid, 1,400 years ago sinabi ni Propeta Muhammad SAW na yung mga Hudyo magkakaroon ng kapangyarihan. At sino yung mga kalaban nila? Mga Muslim. Hindi sinabi ni Propeta Muhammad SAW yung kakalabanin ng mga Muslim, mga Persians o mga Christians. Hudyo mismo. Konti lang yung bilang nila. At sa panahon ni Propeta Muhammad SAW, meron tribo sa kanila sa Madina, 2 tribo ng Hudyo ang nandoon. Bakit sila pumunta sa Madina? Ay ang layo-layo ng Egypt. Galing sila dati sa Egypt, galing sa Palestine. Pero bakit nanirahan sila sa Madina? Kasi ang mga Hudyo, mga kapatid, alam nila na may darating na propeta. At inaasahan nila na yung propeta na ito ay lalabas sa kanilang lahi. Kaya pumunta sila saan? Sa Madina. Pero hindi sa kanila lumabas. Lumabas si Propeta Muhammad SAW sa lahi ni Propeta Ismail alayhi salam. Yung mga sahaba at yung mga tabi'in, pinag-isipan nilang maigi, pinag-aralan nilang maigi, papaano makikipaglaban yung mga Muslim sa kakaunti ang bilang at napakakonti nila at napakahina. Walang imperyo, walang tirahan. Diba? Ngayon mga kapatid, ang mga Hudyo ngayon, kung pag ninilay-nilayan lamang natin, halos hawak nila yung buong mundo eh. Diba? Parang sila yung kumukontrol. Sumusuporta sa kanila yung Amerika. At ibang bansa pa. Tandayan mga kapatid, sa natotoo ang sinabi ni Propeta Muhammad SAW at mangyayari yan. Ang point natin dito, nagsisimula na mangyari. Pero ito na ba yung digmaan na sinasabi ni Propeta Muhammad SAW? Hindi pa. Bakit? Dahil mangyayari lamang yan, tandaan po natin, isa sa sinabi ni brother kanina, brother? May mga sensya na darating. Oo, talaga na may mga sensya na darating. Hindi, English yung kanina eh, yung sinasabi ko kanina eh. Hindi. Tawag dito, ganito bro. Mahdi. Si Imam Mahdi, diba? Magkakaroon ng digmaan, yung sinasabi sa hadith na yon, kapag labas ni Dajjal at pagbaba muli ni Isa alayhi salam. At yung mga Muslim sa panahon na yon, magkakaisa na. At ngayon, sa nangyayari ngayon, hindi pa nagkakaisa yung mga Muslim. Yung akida, katalo-talo, nagsisira-siraan. Alam niyo po yun? Wala pa pagkakaisa. Pero darating yung panahon na magkakaisa yung Islam at mangingibabaw ang mga Muslim sa buong mundo. At tayo ang mananaig sa mga Hudyo. Kahit ano pang gawin nila, ubusin din nila, maubos yung mga Muslim sa Palestine. Kahit magsama-sama pa ang buong mundo. Darating ang huling halakhak na sa Islam pa rin. Tandaan natin yan. Mag-isip lamang tayo ng mabuti at magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung propesiya na magtitipon-tipon ang mga Hudyo, nangyari na ngayon. Nangyari na. Yan yung sinabi ni Propeta Muhammad SAW. At ang gusto kong tuldukan dito mga kapatid, lahat ng sinabi ni Propeta Muhammad SAW, lahat ng sinasabi sa Banal na Quran, paniwalaan natin at sundin natin. At yung hadith na sinabi niya, badiru bil a'mali fitanan, magmadali kayo ika sa paggawa ng kabutihan dahil yung fitna nandyan. Fitan, mga fitna. Fitna to syubuhat, yung fitna na hindi mo alam yung tama at mali na. Hindi mo alam yung halal at haram. Mga ustad nagsasabi, nalilito ka. Sabi ni ustad, halal. Sabi nito, haram. Hindi mo alam kung saan yung tama. So, kapag may kaalaman ka, ikaw mismo yung, kapag nag-aaral ka sa Islam, ikaw mismo yung yung magbibigay hatol sa sarili mo kung saan yung tama dyan. Kaya mag-aaral tayo mga kapatid. No? Payo lamang. Kahit once a week, twice a week, ang mahalaga tuloy-tuloy. Sabi nga, khairul amali, adwamahu wa inqal. Ang pinakamainam na gawain niya, ang pananatili, kahit na ito ay, ang pinakamainam na gawain, yung tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, kahit na ito ay pakonti-konti, basta tuloy-tuloy yung gawain niya. Magmadali kayo sa paggawa ng kabutihan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sapagkat yung fitna, darating yan. At yung fitna na yan, parang madilim na gabi. Madilim na nga, tapos gabi ba? Diba? Hindi mo alam. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nakakatakot itong hadith ng mga kapatid. Sa umaga, magsasala yung tao na yung salatul fajr, iiyak pa. Magsasala sa Masjidul Haram, sa Masjid Nabawi, iiyak. Sa umaga mu'min, maghapon, salatul duhur, asar, pero sa gabi, kafir. Bakit? Gumagawa ng haram, yung gumagawa ng ikinalalaman sa Islam. Sa gabi naman, tatahajjud gabi, iiyak. Wa yumsi mu'minan, iiyak siya, mashallah. Tahajjud, salatul witir. Pero sa umaga, kafir. Magdamag tulog, walang sala. Nanonood kung ano-anong ginagawa. Yan yung sa hindi ng fitna, mga kapatid. Na yung akala niya, tama yung ginagawa niya. Ayan yung nabanggit sa Al-Quran. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Inaakala nila na kanilang ginagawa ay mabuti. At yung mas nakakatakot dito, mga kapatid, na yung ipinapakita sa atin na bid'a o haram yung ginagawa natin, pero para sa atin, ito ay hasan, mabuti. Nakakatakot ito, mga kapatid. Ang payo sa akin sarili at sa inyo, hanap kayo ng mga kaibigan na mabubuti. Paramihin yung mga mabuting kaibigan yung lagi kayong papayuhan, paalalahanan, dahil napakahalaga niyan. Walang kwenta, walang saysay yung kaibigan. Kahit pinapakain ka, lahat ng gusto, binibigay niya. Binibilang ka, kahit ano. Diba bro, dunya lang yan, diba bro? Bibigyan ka ng puro dunya, pero wala namang payo. Hindi ka naman busog. Busog yung katawan mo, pero hindi naman busog yung kaluluwa mo. Walang saysay. Ang tunay na kaibigan, yung pinapayuhan ka, pinapatibay at yung pananampalataya. At tandaan natin sa kabilang buhay, mga kapatid, ang nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo, tatakbuhan mo yan. Yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Sabi sa Quran, ang asawa mo, nanay mo, tatay mo, mga kaibigan mo, anak mo, tatakasan mo yan. Bawat isa sa atin, ang iisipin niya sa kabilang buhay, sarili niya lamang. Pero may ibang talata na sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhila'u yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Sa kabilang buhay, ang magkakaibigan, lahat ng magkakaibigan dito sa mundo, magtatalo-talo sa kabilang buhay. Lahat, mag-aaway-aaway yan. Meron pa nga sa kabilang buhay, sasabihin niya, yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yaday, kahagatin ng tao ang kanyang kamay. Magsisisi siya, ya Allah, sana hindi ko na lang siya naging kaibigan. Sisisihin niya ang kanyang kaibigan. Pero, may karugtong yung aya na binasa natin kanina, lahat ng tao, mga magkakaibigan, magtutropa sa kabilang buhay, mag-aaway-away, maliban na lamang sa mga matatakotin. At inshallah, kabilang tayo. So, hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.